Kamusta pong muli mga katambay? Ang inyong lingkod po, nagbabalik po si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong nakaraang balita po ng UNTV po. Nagpahayag po ang Pangulo at siyempre po natuwa daw po ang Pangulo dahil binisita po ng yung sinasabing yung bansa na ngayon nagkakaproblema po dahil patuloy ang giyera mga tabay. Ito pong presidente po ng Ukraine ay nasa ating bansa mga tabay. Bumisita po sa kay Pangulong Marcos, si President Zelensky mga tabay. Painggan po natin mga tambay ang balita at komentuhan po natin mga tambay. And it is a great pleasure to meet with you to discuss some of the issues that are common to our two countries and hopefully find ways forward for both of us together. Pagpapalakas sa bilateral relations ng Pilipinas at Ukraine. Ito ang sentro ng pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Ukraine President Volodymyr Zelensky kanina sa Malacanang. Personal na pinasalamatan ni President Zelensky si Pangulong Marcos sa suporta nito sa posisyon ng Ukraine sa gitna ng giyera nito sa Russia. And we are very thankful to be in your country and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much of your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in UN nations with your resolutions. Ayon naman sa Pangulo, masaya siya sa pagbisita ng Ukrainian President lalo at hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magkita sa sidelines ng 2024 IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore noong nakaraang linggo. But I'm happy that we are very honored that you found the time to pass by the Philippines. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time. Nagpasalamat rin ang Ukraine leader sa magiging partisipasyon ng Pilipinas sa Swiss-organized Peace Summit na gaganapin sa Switzerland ngayong Hunyo. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. That's real thing. What really want our people just to bring peace to our homes. Yes, and thank you for participation of Peace Summit. That's very strong signal. Inanunsyo rin ni President Zelensky ang pagbubukas. Ayan pa mga katambay, isa rin po palang dahilan, ang pagpunta po ng President Zelensky sa ating bansa, magbubukas po siya ng embahada o embassy ng Ukraine sa Pilipinas. At ito po, sa bandang dulo po ng balita, meron na naman po palang biyahe ang ating Pangulo. May summit na naman po na atinan, yung sinasabing sa Swiss o Switzerland. Sa Europe po ito, kung hindi nagkakamali si Kamano, mga tambay, Europe. Ang biyahe na naman po. Nalalapit na naman po mga tambay, ang biyahe ng Pangulo. Sa kabila po nun mga tambay, pinasyalan o binisita o ng isang presidente na naghihirap po ang kanyang bansa, katulad po ng Ukraine ngayon. Ang Ukraine po, ibalik tanaw natin, ito po ay progresibo ng bansa. At ito po talagang, napakarami po nilang sinasabing pwedeng ibigay po sa buong mundo. Supplier. Isa po kasi ang Ukraine sa pinagkukunan po ng trigo o sinasabing harina, di po ba? At meron din po silang mga langis, mga katambay. Marami pong mga inaangkat po ang buong mundo. Lalo po ang Amerika dahil gamit na gamit po ng bansang Amerika ang harina. Dahil po ang Amerika ay mahilig po sa tinapay, sa pizza, di ba? Pero naghirap po ang kanilang bansa mga katambay. Talaga pong yung kahirapan na yung bansa mo progresibo na. Tapos sa mga leader na walang dialogo na ginagawa, ang solusyon ay giyera, ganyan po. Isa pong buhay na katotohanan po yan. Isang patunay po, mga katambay, sa ating mga Pilipino. Yung mga ganitong sinasabing leader na walang dialogo, na dapat pag-usapan para po sa pangkalahatang kapakanan ng iyong bansa.
hindi lang po ang sinasabing mapusok na desisyon. Kasi pagka ang ginawa po ng mga presidente ay mapupusok at walang mga mararaming dialogo, ganyan po ang dadanasin ng bansang Pilipinas, mga katambay. Kamukha na nangyari sa Ukraine. Ano po ginagawa ng presidente ng Ukraine po ngayon, mga katambay? Talagang, umiikot po ang ang kanilang presidente na Ukraine at talagang ito po kailangan po ng tulong ito, mga katambay. Dahil kung hindi rin po ito sinusuportahan ng Ukraine, ng mga bansa na talagang hinihingan at binagbibigay ng pledge, unang-una po siyempre ang Amerika at ang Europe, mga nagpe-pledge, matanggal na pong giba at talagang wala na. Talo na po sila, mga katambay. Kung ang iaasa lang po nila ang kanilang depensa sa bansang Ukraine, sila mismo, hindi po tatagal yon, mga katambay. Sa laki po ng asset ng pandigma ng Russia o Russia, mga katambay. Di po ba? Kaya lang po, sayang. Nanghihinayang po si Kamano, mga katambay, sa mga ganitong bansa na may progresibo at talagang meron silang yung ekonomiya nila hindi katulad ng Pilipinas na talagang inaangkatan sila ng buong mundo. Talagang sila'y kinukunan, napakahalaga ng kanilang produkto, sa kanilang bansa. Yung sinasabi nga ni Kamanong, number 1 yung kanilang trigo, yung sinasabing harina, kung ano man tawag niya, mga tama, itama nyo si Kamanong, kung ang harina ay kinukuha sa trigo, di ba? At mga meron din silang kalangisan, pero sa isang iglap, meron presidente na sinasabi ko nga na, walang hilig sa dialogo. Ang hilig ay gyera dahil siguro meron din nag-advise po diyan sa tingin ni Kamanong, itama niyo si Kamanong, komento ni Kamanong, may mga advisor din po kasi ang mga presidente. Hindi natin alam kung sino ang nag-a-advise na susuportahan sila sa kanilang gyera. Sige, ipagpatuloy mo yan, labanan mo ang Russia. Pero yung bansa naman niya napahamak, yung kanyang mga kababayan naghirap at yung mga mayayamang kababayan niya naglayasan po sa bansa niya. Kaya bagsak na bagsak po ang ekonomiya ng Ukraine. At sana po, mga katambay, hiling po at sana po, pinapanalangin po ni Kamanong na, ang ating Pangulo, wag po sana niyang iduluhin o sinasabing sundan ang mga yapak ng presidente ng Ukraine. Kasi isang aral na po sa atin niya, mga katambay. Aral na ang gyera ay wala pong magandang naidudulot. Di ba? Kahirapan po ang binibigay niyan. Lalo po ang ating bansa na wala naman tayong ganong asset na katulad sa Ukraine. Tayo po'y umaasa lang sa sinasabing pledge, tulong, pangako, di ba? Donasyon. Diyan lang po ang inaasa natin. At yung sinasabing ating mga kababayang, mga OFW, yan pong malaki rin pong naibibigay na, hindi tayo bumabagsak ang ating ekonomiya dahil napakarami nating, OFW na nagbibigay po ng, ng remittance sa ating bansa. Paano po kung magkakagyera? At sinasabing wag naman po sanang matuloy yan dahil hindi pa tayo naipagdialogo. Hirap na hirap po makipagdialogo po ngayon ang ating Pangulo, makipag-usap sa China. At talagang para po tayo ngayon sinasabing isa tayong si Superman ngayon na talagang kahit girahin nyo kami, kami matibay. Meron kaming power na ibibigay sa inyo. Kaya lang yung power na yon manggagaling pa sa bansang Amerika, mga tambay, at sa mga bansa na tutulong pa sa atin. Hindi pa natin hawak yung power na panlaban sa kanila. Yun ang real talk, mga tambay. Kaya po, sana po maging matalino at sinasabing ang unang isipin po ng ating Pangulong Marcos, yung mga kababayan niya. Kasi po sa panahon po natin ngayon, hindi po gyera ang solusyon sa problema. Dahil meron pang mabigat na problema ang pinagdadaanan na mahigit pa sa gyera ang ating bansa. Mahigit pa sa gyera ang dinadanas po ng mahirap nating mga Pilipino, ang ating mga kababayan. Tayo po, mga Pilipino, kahit sabihin mo na ikaw hindi mahirap na mahirap, nararamdaman mo ang nakikipagyera ka sa napakataas na bilihin ng ating bansa. Lahat napakataas, kuryente, tubig, mga pangangailangan natin mga Pilipino, pagkain, transportation, pati karsada na dinadaanan natin, ubod ng taas. Ang hindi na lang natin masyadong binabayaran ngayon sa Pilipinas, yung hangin.
Yung hangin na lang po ang libre sa ating bansa. Yung hangin. Pero pagka pumasok ka sa ospital, mga katambay, yung hangin doon, babayaran mo pa. May bayad pa rin ang hangin sa ospital, yung sinasabing oxygen. Di ba? Kaya napakahirap po ng sitwasyon ng ating bansa, mga katambay. Pagka ganito po, na sinasabing, sana yung mga idea na dala-dala ng bansang Ukraine, ng Presidente Zelensky, sana hindi maging, sinasabing pampalakas loob, pampatapang, at bigyan ng idea at kopyahin ng ating Pangulong yung idea ng isang presidente ng Ukraine na si President Zelensky. Sana wag po sanang gayahin yung idea na gano'n, na para lang protektahan mo sinasabi mong teritoryo o bansa o yung sinasabing kinukuha sa atin, dadaanin mo na sa giyera ang ating bansa na ito na. Ganito po nangyayari, di ba? Yung pattern, yung sinasabi nga ni Kamanong, meron pa sa Israel na napakayamang bansa na Israel. Pero ngayon, nauubos ang kanilang asset. Yung kanilang asset, nauubos putok. Yung paputok. Gaano ang perang inuubos niya, mga tabay? Milyon-milyon dolyar ang inuubos yan sa mga ginagawa nilang pandigma, pampasabog, na wala naman, sa bandang dulo, kahirapan pa rin. At talagang lugmok ang bansa pagkatapos ng giyera. Lugmok. Ganyan ang nangyayari sa Ukraine. Pag natapos yung giyera, at pagka yan po, di umano, tinalo pa sila ng Russia, pati po si Zelensky, magkakaproblema dahil hindi na po siya presidente ron. Mahahawakan po ng Russia yun, mga katambay. Dahil ganun po ang batas ng giyera. Kung sino mananalo, teritoryo na kita, di umano. Itama nyo si Kamanong kung mali. Di ba? Kaya sana po yung mga ganito po na binisita po tayo, hanggang bisita na kung ang pakay po, sana bigyan ng advice o, parang pinalalakas ang loob ng ating Pangulo. Sana, huwag i-adapt at huwag gawing sinasabing, kopyahin ng Pangulo, yung diskarte ng Pangulo ng Ukraine. Sana, sa ekonomiya. Kung ekonomiya lang sana ang talagang, ang gagawin ng Pangulo ng Pilipinas sa Ukraine dahil kailangan din natin ang sinasabing mga harina ng ating bansa, na pwede tayo umangkat sa kanila at tayo rin pwede rin magdala ng mga produkto natin. About sa ekonomiya, okay po si Kamanong makatambay ron. Ang pag-uusapan at mga dialogo nila sa ekonomiya, okay. Pero kung ang dialogo para lang sinasabing protektahan at huwag pumayag na kami ng atin at kung hahantong sa giyera, sige, brother, o kung ano man tawag sa'yo, Mr. President, ituloy mo na yan. Nasa likod mo kami. Patay tayong bata. Patay kang bata ka. Di mo ba? Muli po, si Kamanong po. Ang komento po dito po sa, pagpunta, talagang pagbisita ng bansang Ukraine, ang kanilang presidente na si Zelensky. Mga katambay, ano po ang inyo pong maiko-comment dito po sa nangyari pong pag-uusap, pagmi-meeting ng presidente ng Ukraine at ang presidente natin, President Marcos Jr., mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po na maraming salamat po sa nakagusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. At maraming salamat din po sa mga nagsusubscribe po. Thank you po sa inyo, mga katambay. At syempre po, tis-tis lang, makabangon pa ang ating bansa. Tis-tis lang po. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.